So tara, punta tayo dito sa aming munting bodega. Medyo magulo lang pero kahit pa paano naayos naman. Ayan, merong batang makulit. Ano yung hawak mo, ha? What is that? Yan o. Barena ba yan? Oh, yun. Yun yung bata na yan, paborito niyang kalikutin yung mga tools dito sa bodega. Hello there mga Kaps, magandang araw sa ating lahat. For today's video ay magre-raid tayo ng bodega. Wow! So yung video natin mga Kaps, gagawin ko para dun sa mga Kaps natin na magsisimula pa lang ng kanilang woodworking business. So sa pamamagitan nito mga Kaps ay magkakaroon kayo ng idea kung ano-ano bang mga tools and equipment ang kailangan nyong ipundar at ano-anong mga makinarya ang kailangan nyong unahing ipundar pag magsisimula kayo ng isang furniture business. Meron akong ginawa mga Kaps na video na dinitalyo ko doon kung bakit yung tatlong makinarya na yun yung una yung dapat ipunda. So, panoorin nyo na lang mga Kaps yung video na yun. At ito, sa loob ng bodega na to, didiscuss ko yung mga bagay-bagay dito para at least may idea kayo kung ano-ano bang mga tools and equipment ang dapat nyong bilhin pag mayroon na kayong furniture shops. Yung mga tools and equipment na nandito sa loob ng bodega na to ay hindi ko minsanang binili. So, kapag ka nagkaroon kayo ng furniture shop, unti-unti nyo lang bilhin yung mga gamit na to. Kasi hindi mahirap din pagka biglaan yung binili lahat to. Kailangan nyo ng medyo malaking budget. Pero habang nagkakaroon kayo ng mga projects, unti-unti nyo lang bilhin yung mga kagamitan na to para meron din kayong magamit. Mas mapapabilis yung mga ginagawa nyong projects mga Kaps. Ayan, ito yung loob ng bodega mga Kaps. Medyo magulo lang at marami talagang gamit dito. Yan. So, explain ko lahat yan mga Kaps. So, dito sa part na to, dito ako naglalagay ng mga barnes, pintura na ginagamit natin sa ating mga project. Meron tayong automotive lacquer white. Yan, ginagamit natin yan pagka pintura. Tapos yung lacquer sanding sealer at clear gloss lacquer pagka varnish naman mga Kaps. Yan. Gumagamit tayo ng mga oil tinting colors ng Boysen. Merong Venetian Red, Raw Sienna, Burnt Amber, Burnt Sienna, Lamp Black. So, combine lang natin yan sa paint thinner or di naman kaya sa kerosene. Haluin natin yun. Yun yung magsisilbing wood stain natin. Pero pwede rin naman kayo bumili mga Kaps ng ready-made ng Boysen na wood stain. Merong nabibili ng mga Kaps. Medyo naubos na lang mga Kaps kasi ginagamit natin ngayon sa mga projects natin. Meron pa tayong lacquer flow dyan na pinanghahalo natin. Thinner, andun lang sa labas mga Kaps. So ito, lacquer spot putty, ginagamit naman natin ito pang batak, pang masilya sa kahoy, sa plywood or plyboard. Hinahaluan lang natin siya ng patching compound. Yung patching compound natin. Yan para siyang yung iba, calcimine kung tawagin. Yan, patching compound para mas madali natin maliha yung ating project pagka binapatakan. Thinner lang din yung ano niya, lacquer thinner lang din yung pampalabnaw. Ayan, dito meron tayong quick drying enamel paint. Pang pipintura ko lang dito sana sa ano yan, sa bodega. Kaya lang di ko pa naharap. So ito yung magandang wood mga Kaps by Pioneer. Water resistant at saka pag natuyo ito mga Kaps, clear lang siya. So i-apply mo siya ng puti, pag natuyo nagiging clear. Yan ang kagandahan dyan, tsaka water resistant. Maganda pa siyang gamitin at talagang matikit ang Pioneer wood glue. So ibang mga tools natin dyan, sinasabit-sabit na lang natin dyan. Ito meron pa tayo dito mga drill bits, 1/8 yung size nito mga Kaps. Ito bago lang din by Inco. Grass cutter 22 inches. Yan, medyo malaki. So we have here a bolt cutter. Yan. So ito napaka-useful din ito. Pang-cut ng steel matting, ng dising kumpako. Marami kang mapagagamitan itong bolt cutter mga Kaps. Pang-cut ng padlock pagka may bubuksan kayong pinto. And may nakasabit din tayo ditong ito ay door catches. Cabinet door catches. Yan. Magnetic catches. Ito naman ay Powercraft drill bits. Ang nakalagay dito ay mga jigsaw blades mga Kaps. Ito pang cut ng salamin. Yan o. So
pinangkakat natin yan ng salamin. Halimbawa, bibili tayo ng mahaba, 6 feet. O kung gagamitin natin ay, let's say for example, 45. So, bibili na ako ng 4 feet doon para yung pagpuputulan, baka may mapagamitan. So, ito, yung ginagamit natin pangkat ng salamin. Yan. Ito naman yung magnetic welding holder. Yan, di ko pa nagagamit. Mahilig din kasi mag-welding mga kaps. Mekus. Ito naman pang bato ito. Masonry drill bit. Pang butas ng semento. Meron din tayo ditong panghinang. Yan, nagagamit naman natin to kapag nagre-repair tayo ng mga power tools natin, like yung sa mga sander, barena, ganyan. May kailangang hinangin. Yan, meron pa rito doorknob. Yan naman mga boxes nung binili nating power tools, like yung hammer drill, ayan, mga grinder, rotor trimmer. Ito mga sirang planer natin, yan. So hindi ko ibinebenta mga kaps, hindi ko dinidispose kasi pwede pa natin kuhanan ng iba pang mga pyesa. Tapos ayan, mga boxes naman to ng solar light. Ito naman regulator na, ito kasi 110 tong speaker na to, guitar speaker to, guitar amp. Hindi ko na rin nagagamit mga kaps. Actually meron tayo ditong isang bass guitar at saka isang electric guitar. Ayan, nakatambak na lang, hindi na naharap. Tapos ito, yan, box ng electric planer. Meron tayong from Deco Tools. Ayan, salamat sa Deco Tools. Ayan, iba't ibang klase ng mga llabe. Ayan, mga socket wrench. Ayan, screwdrivers. Ayan, marami yan mga kaps. May sunod pang layer dyan. Kaya para siyang attache case. Ito naman, ginagamit ko pang sa pag nagwe-welding para hindi matalsikan. So we have here a Mitsushi welding machine. Yan, 350 amp yan. So nagagamit yan sa dito sa bahay. May auto darkening welding mask din tayo mga kaps. Ito namang gas mask na to ginagamit natin for painting or pag nagbabarnish tayo sa shop. Gun tacker, mga basic tools. Yan, talim ng jigsaw, hole saw. Ito naman, riveter. Ito ay molding blade na ginagamit naman natin sa raised panel boards. Ito sa mahalagang tools na dapat magkaroon din kayo mga kaps. Ayan, mga llabe, iba't ibang klase. Tapos ito, level bar. Magagamit din natin yan pag naglalapat ng pinto, nagkakabit ng hanging cabinet. Kailangan kasi naka-level yung mga kaps. So guguhitan na lang natin ito. Kailangan din natin ng pala. Ay, pala ng bata. Caulking gun, ito naman ay para sa sealant. Yung grease gun natin mga kaps, yung ginagamit natin for pillow blocks. Ayan, yung sasalpak natin doon. Kailangan kasi malagyan ng grasa yung ating mga pillow blocks. Ito naman mga spare na fan belts para doon sa ating tistisan, table planer. Ayan, may kawad din. Sobra lang ito mga kaps doon sa ginamit kong nung nag-istila tayo doon sa shop. Ito na kasi ginamit ko, tapos itinap ko na dun sa mismong power line na galing mismo sa poste. Ito naman, spare natin ito mga kaps ng talim ng Banso. Yan, Dimas SK5 Banso blade. Yan, nakabalot lang siya. 250 feet, tapos pumuputol-putol na lang tayo dyan ng gagamitin natin para dun sa Banso. Yan, mga liha, sandpaper, 150, grit 150, grit 400. Pagkasaraf naman ginagamit natin yung andun lang sa labas, yung grit 60, grit 80 na Mirka brand, yung kulay pula. Matibay kasi yung mga kaps. Mga boxes ng mga pako. Ito naman mga black screws, iba't ibang sizes. Ito ay 1 1/4. Meron tayong didos, meron ding 1 media. Ito ay mga push to open drawer slides. Bali, binaklas ko na kasi yung dun sa project natin sa Bustos, Bulacan para mapinturahan na maayos yung mga drawers. Cordless drill natin na Mace brand. Sira na lang siya. Brad nailer mga kaps. Pneumatic air brad nailer na ginagamit natin ngayon
Kaya kabibili ko lang din ito mga kaps, kailan lang. Nagagamit natin sa ating mga projects. Kagaya nung ginawa kong folding table, nagamit ko na siya mga kaps. Bali 2-in-1 to, pwedeng staple, pwedeng pako na hanggang didos yung kaya niyang ibala. Didos yung haba. Yan. Tapos ito naman ay mga ano din, mga llabe. Iba't ibang klase. So yung mga llabe rito nakasabit na iba. Yan. So mga socket. Yan, kailangan yan mga kaps sa shop natin. Talim ng router. Yan o. Karaniwan ngayon mga kaps na binibili kong brand pagdating sa power tools ay Inco. Ang ganda kasi mura na, tapos magandang performance. Sana lang magtagal. Pero ang goods naman. Yung mga grinder na ginagamit ko ngayon ay puro Inco. Tapos itong cordless drill, ayan, Inco din. Lumang CPU, nilagay ko lang dyan. Cordless drill box. 12 volts yan mga kaps. Yan o. Bali, binaklas ko lang. Tinanggal na lang kasi dyan yung ano eh. Ito yung may hammer na cordless drill. 12 volts. Ayan. Na 1.5 amperes. So, itong cordless drill na ito mga kaps, may hammer, tapos may selector siya ng speed niya. Yung low speed niya number 1 at yung high speed niya is number 2. Ayan o. So, pagka malakas na mabagal, ito number 1. Pagka mabilis naman, pang screw, ayan, number 2. Ayan. Ito yung na-order ko noon na combo package ng cordless drill din. Meron siyang glue gun, meron siyang flashlight, at meron siyang headlamp na may kasamang dalawang free na battery. Tapos may charger. Ayan, klase ng drill bits, iba't ibang klase ng mga tools, hand tools, screwdrivers, lais, pait, martilyo, eskwala. So, pagdating sa eskwala, ang hanapin yung brand mga kaps is Butterfly. Pagandahan kasi nito, nakaukit yung mga numbers at saka yung lines niya. Hindi siya basta-basta mabubura. F clamps, mahalaga to. O kaya yung C clamps mga kaps. Tapos Inco brand din na clips na 6 inches. Ayan, maganda to. Ginagamit ko ito para sa, halimbawa sa pagbuo ng cabinet. Para ka na rin merong sariling helper. Clamps, meron tayong mga spare dyan ng drawer slides. Ito yung full extension ball bearing guide. Maraming klase ito ng mga dormer drill bits. Napakarami yan. Ibang sizes. Tapos yun, mga din yan mga caps. Ito ay mga router bits. Meron tayong pang 1/4 shank at saka pang dimedya, mga llabe. So yan, gamit talaga natin yan. Yan, steel brush, martilyo, tapos mga drill bits, iba't ibang klase, iba't ibang sizes. Merong malalapad. At yung isa, ito katulad na ito, 35mm or yung 1 3/8 na ginagamit naman natin sa napambutas para dun sa concealed hinges. Yan. So dito meron tayong ito yung binabala natin, yung brad nail. Meron tayong 20mm, may 30mm, at meron din tayong 50. Yan. Mga 3/4, kumbaga 3/4, tapos ito 1 1/4, tapos didos yung 50mm. Yan. Pang brad nail yan mga kaps. Nailer gun. Ito naman ay spare natin ng caster wheel. Ito yung ginagamit natin sa mga pull out bed. Yan o. Magandang klase ito kasi makapal yung bakal niya. Yan o. Meron tayong na-arbor na aquarium mula kay Bayaw. Nandyan lang siya. Wala naman siyang laman.
Ito, may mga spare tayong bolts and nuts. Ito naman ay carriage bolt. Ginagamit natin ito mga kaps na spare dun sa testisa natin. Di ba adjustable yung ano natin, yung guide. Ito ginagamit natin siya. Ito 4 inches yung haba nito mga kaps. Ito rin yung ginagamit natin doon sa bed frames. Di ba nababaklas yung headboard or yung footboard? Ito ginagamit natin. We have here WD-40 pang lubricant natin sa mga bearing. Expansion bolts, ginagamit natin to pag maghahang ng hanging cabinet. So expansion bolts tsaka expansion shield. Ito seal spray. Isa ito sa sponsor natin dati mga kaps. Itong seal spray na to, tatlong klase ito eh. Clear, may white, at may black. Ito naman, pwede mo siyang gamitin halimbawa sa mga may tagas. So, i-spray mo lang siya. Pwede sa bubong mga kaps. So, halimbawa, may butas yung bubong, yung mga hose, yan, nagagamit natin yan. Sa mga alulod, yan, ginagamit natin yung seal spray na yan. Madali lang siya gamitin, alugin mo lang, tapos spray mo lang, tapos pag natuyo siya, para siyang espalto pag natuyo. So dito naman mga kaps ay meron tayong automotive acrylic bright white. Pang pintura natin sa bakal. Bawa magpipinish kayo ng tangke ng motor, yan. Automotive acrylic gamitin nyo, pwede yan. Tapos itatop coat nyo siya ng K92 o kaya ng Ansal, ganyan. Meron tayong mga wood spirits. Ginagamit natin ito pang halo sa barnis sa mga winu-wood stain natin na kahoy. Spirit wood stain. Ito naman Nation na wood bleach. 1 and 2 yan, pinaghahalo natin yan pagka kailangan nating pantayin yung kulay ng kahoy. Dito naman meron tayong rubbing compound. So pampakintab din, pampakilap. Sure tight plastic wood. Hinahaluan natin to ng patching compound din mga kaps, pang kahoy. Kulay yellowish yung kulay niya. Perfect siya for varnishing wood. Meron tayong iba't ibang kulay ng kasi nagpipintura din tayo ng motor eh. Ayan, may flat black tayo dyan. Dito, glassurite. Ayan, pang masilya naman mga kaps yan sa mga malalalim na butas, mga gaps, ganun. So, paghahaluin mo lang yung body filler tsaka itong konti nitong hardener. Haluin mabuti, tsaka natin ina-apply sa kahoy. So, ito naman mga sliding door rollers. Yan. Ito yung ginagamit natin mga kaps. Mga drill bits. Iba't ibang klase, iba't ibang sizes. May pang bato, may pang kahoy. Ito naman, epoxy primer white. So, 2 components yan lagi. May catalyst. Yan. Maghahaluin mo lang yan. Pero dapat pagka naghalo ka yan, magagamit mo lahat. Kasi pagka kinabukasan, hindi mo na ubos, kinabukasan yung natira mo. Para ng jelly Asian mga kaps. Oh no! So dito naman may mga spare tayo ng spray gun. So nakakailan na rin tayo ng spray gun. So lahat ng mga tools ng spray gun dito ko lang nilalagay mga kaps. Para yung katulad ng mga quick release na coupler nya. Sa panghangin, sa compressor natin, yan. Yung mga nasira na dito na. Tapos yung ibang mga connecting coupler, dito ko nilalagay. Ayan. Para madali kong makuha. Katulad nitong pambaklas nitong spray gun, ito. Ayan. Kailangan kasi ito. So yan, dadako naman tayo mga kaps dito sa mga power tools. Ayan, may mga planers tayo. May MacTech, merong Makita. Ayan, pang planer natin sa kahoy. So, kung bibili kayo ng planer mga kaps sa Lazada, search nyo yung Giga Tools Store. So, legit yung mga binibenta nilang mga power tools dun. Ito naman yung sinasabi kong grinder mga kaps, Inco brand. So, meron na tayong dalawa niyan. Marami na rin tayong nasira na grinder mga kaps. So, talagang ganun. Ito madalas natin ginagamit to sa pangkinis, pang plat ng kahoy. Maraming gamit yung sander na yun mga kaps. Pinapalitan lang natin siya ng bala dito. Ayan. Pwedeng 60, pwedeng 80. Ayan. Ito naman yung router trimmer natin na makita din mga kaps. Ayan. Mas mas handy kumpara dun sa router natin. Yung router kasi nating malaki, nakakabit siya sa router table.
Kaya wala siya ngayon dito. So ito, meron din tayong flat sander. Pang finishing natin yan. So dalawa yan. Makita rin. Bali nabili ko din ito mga kaps sa Giga Tools. Maganda yung klase ng flat sander na yan mga kaps. Tapos cordless drill. Yan. Marami tayong paggagamitan yan. Sa pagbuo ng cabinet, pag-i-screw, pag-unscrew. Ito, meron din tayong grinder dito na makita. Ito sa Inco, hindi ko lang alam. Parang 1 to 2 months ko pa lang sa nagagamit. Marami na rin ako nasubukang mga brands mga kaps. Makita na circular saw. Ayan. Bali 7 1/4 yung laki nung talim niya. Ayan. Nagagamit natin ito pang cut ng plywood 3/4, plyboard 3/4. Tapos pang tapos ng kahoy, ang putol, mas mabilis mga kaps. Tapos jigsaw, makita rin. Ito ay galing din sa Giga Tools, Lazada. Ayan. Jigsaw pang ano naman yan, pang plywood, pang plyboard, plywood 3/4. Yan. Sa kahoy din naman, hindi naman ganun kakapalan, mga 1 kapal yan. Tapos barena. So ito makita. Tapos ito plainer pa rin, makita. Ito naman yung makita na ito makitahan. What? Makita ang original kaso nasira yung switch nya. Papalitan ko pa lang. Bali meron na tayong spare dito. Ito. Hindi ko pa lang naayos. Kasi nung nakaraan, actually inayos ko na siya. Ayun o, nasunog eh. Inayos ko na siya, hindi ko lang siya mapagtapat-tapat yung yung mga wires. So hindi ko pa muna naharap ulit. Ito naman yung bagong bili ko na electric drill, yung hammer drill by Inco, 680 watts. For me, okay naman yung performance niya, pero hindi lang siya ganun kalakas sa performance o kaganda sa performance nito. Makita na HP 1630. Ito, magandang klase ito. Meron din tayong cut of this machine dito. Ayan. Bali, nabili ko lang yan second hand. Nagagamit natin pang cut ng mga bakal. At ito, yung compressor na 1/4 horsepower, napakarami ng pinagdaanan nito mga kaps. Nung nagsisimula pa lang ako sa furniture, ito na talaga yung nagtaguyod sa mga woodworking projects ko noon. At marami na rin tong pinagdaanan. Pero magpasa hanggang ngayon, buo pa rin to. All goods pa din. At gumagana pa rin siya mga kaps. Kaya lang, dahil sa sobrang daming ginagawa, medyo kinailangan ko mag-upgrade into 1 horsepower yung ginagamit nating best pa din na air compressor. Tapos dito mga garapon na lang yan mga kaps ng stick wheel. Yan, pinaglagyan ko nung hindi ko pa natututunan ng Pioneer Wood Glue. Yan ang gamit natin. So ito, naglagyan ng mga tools. Ayan, mga chisels, mga pait. Ito, isa rin sa mga ipupundar nyo mga kaps, pait. Tapos yung pambutas ng pinto, hole saw. Naman, mga box lang yan. Pinaglalagyan namin to ng mga pag magkakabit ng pinto. Mga tools. Ayan. Sobrang dami. Ito naman, mga nabili ko mga stainless bolts and nuts. Ang ginagamit ko lang sa sa motor. Ito naman, meron tayo dito mga ayan, may Ansal tayo rito na top coat, may Hudson din. Ito naman mga acrylic color na pang automotive. Ito blue, ito red. Yan. Mahilig din kasi tayo magpintura ng motor eh. Iba kalat na lang. So dito, ito naman yung spare ko ng mga roller, sliding door rollers para din sa cabinet. Ayun mga kaps. Napakalaking tulong talaga ng Lazada. Ito naman mga tools. Ayan. Ito namang box na to, naglalaman siya ng screwdriver bit. Ay pinangbabala naman natin sa barena or kaya dun sa cordless drill. Magandang klase ito mga kaps, nabili ko lang din sa online. May siya, may sariling magnet. Kaya ang kagandahan, hindi na nahuhulog yung screw. Ayan o.
Yan o. Maganda gamitin tong screw bit na ito mga kaps. Yan o. Ito mga abubot. Meron pa tayong ano, yung ginawa kong bilyar noon. So ngayon hindi ko na nagagamit. Diyan na lang. Ito naman mga spare na sandal, sapatos na hindi na nagagamit. Ito may rodela at kutsara dito. Ginamit natin ito nung nag-flooring tayo nung ano, sa shop. Patching compound tayo dito, straw. Concealed hinges. Yan. Bali binaklas na kasi namin yung dun sa projects natin papuntang Bustos. Ito naman, actually maganda to eh. Yan o. By Yamaha. Yan o. Maganda to mga kaps. Hindi ko na lang nagagamit. Tapos ito namang isa. Bass guitar. So yan mga kaps. Yung aking Axe bass guitar. And Yamaha electric guitar. Hindi ko na siya nagagamit pero all goods pa rin yan. So kumbaga collection lang mga kaps. Nung nasa Taiwan ako, madalas kong nagagamit yung mga yan. Dami ko nadaldal. So hanggang dyan na lang muna mga kaps yung video. I hope na may naging idea kayo sa mga tools and equipment na kailangan yung ipundar pagka magsisimula kayo ng woodworking business. Pero hindi nakasama tong electric guitar tsaka bass guitar sa ipupundar niyo mga kaps. Yan ay hobby ko lang doon. So maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. Click mo na yung button dyan sa ibaba mga kaps. At pati yung notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads. Thank you so much mga kaps at ingat kayo palagi.